Damn it. Napayuko siya at mabilis na gumapang patungo sa lid. Kinuha niya malakas na uri ng baril na nakatago. Bullshit. Mukhang may gusto na naman yatang pumatay sa kagupuhan niya. Dali-dali niyang sinilip ang kalaban pero dahil madilim sa paligid, hindi niya makita kahit isa sa mga ito. Dumb shit. Mukhang duda siya sa susunod na mangyayari. May pakiramdam siyang kakaiba. Dali-dali niyang tinungo ang secret passage ng kanyang yacht na may maliit na personal single submarine na naka-attach sa ilalim. Napasigaw siya sa sobrang inis nang maramdamang sumabog ang yacht nang makalayo siya ng ilang metro pagkatapos ng ilang minuto. Kung sino man ang umaatake sa kanya ngayon, isa lang ang masasabi niya. Desidido na ang mga ito na patayin siya. But no way. He'll fight back this time. No more chasing and playing. Nakaharap si Brina sa kanang bahagi ng dagat. Almost 2 years na din sa mula nung nawala siya na parang bula. Walang nakakaalam kahit na ang kanyang pamilya pero pinadala niya rito ang buong savings niya at personal letter na mawawala siya for months or even a year. Pagkatapos noon ay nagmistulan na siyang missing person. Walang nakakaalam kung buhay ba siya o patay na. Si Hunter lang ang anonymous na nagpapadala ng pera para sa pamilya niya, para sa araw-araw na pantustos. Brina, pinapatawag ka ni Sir Hunter. Pukaw ni Jocelyn sa kanyang malayong pag-iisip. Malapit silang magkaibigang dalawa. Naalala pa niya, tuguan at puro galos ang dalaga nang dumating ito sa isla noong nakaraang taon at isa siya sa gumamot dito at nagpresentang magbantay. Dumating na pala siya? Akala ko ba nasa Russia siya for his next target? Baling niya sa kaibigan. Kaya nga puntahan mo na sa office niya. Baka may project siyang ibibigay sa atin. Alam mo na. Biglang nagliwanag ang mukha nito at na-excite sa sinabi. Natawa siya. Basta project, masayang-masaya ito. Ewan ba niya sa lukarit na ito at nasa ibang planeta yatang isip? Nagpaalam siya dito at tinungo ang opisina ni Hunter. Mga ilang metro ang layo. Kung ganitong pinapatawag siya, importante ang pag-uusapan nila. She knew Hunter very well. Para na nga silang matalik na magkaibigan na may pader pa din sa bawat harang nila. Sa Hunter, ang lalaking siyang tumulong sa kanya ng gabing iyon. And look at her now. She's a woman of dignity. Kaya niya nang makipagsabayan sa mundo na walang maskarang suot. No need to hide her true personality. Ang babaeng Brina noon na naging tanga, ngayon ay ibang-iba na. Siya na ang babaeng kayang pumatay at handang papatay ngayon sa kung sino man ang haharang sa daraanan niya. The old self was gone and replaced by new one. You called me? Tanong niya na makaupo siya sa upuan na nasa harapan ng desk nito. Nagtaas ito ng tingin at mabilis ding agad na ibinalik sa folder na binabasa nito. Ilang segundo ang katahimikan na dumaan sa kanila bago ito nagsalita. Ugali na nito na kapag nag-uusap sila ay para siyang kakainin ng buhay dahil sa mga mata nito. New assignment. Anas nito. This one is not really dangerous. All you need to do is secure his security. Wait. His? Pag-emphasize niya at hindi niya mapigilang umarko ang kanyang kilay. Tumango ito. Yes, his. Lalaki ang babantayan mo and that's your assignment for now. Sa totoo lang, kaya nito ang sariling protektahan pero mismong family nito ang kumuha ng bodyguard para magbantay dito, with or without his consent. Josie will apply as secretary at ikaw naman ay tamang bodyguard, but of course, this man doesn't know our scope of works. Walang nakakaalam na we are highly undercover agents. No one knows about our identity of who we are and what we are. Ang gawin niyo lang ni Jocelyn, protection na nito. Nababagot na tinignan lang niya ang ballpen na hawak nito. Bakit bodyguard? Ayaw niya sa ganoong trabaho. Nakakawala ng thrill. Isang bising tao ito at marami nagtatangkang patayin and that's you and Josie to find out kung sino ang nasa likod na gustong magpapatay sa kanya. Napatango siya. Deal. Wala siyang problema doon at kahit anumang project and assignment ang ibibigay nito sa kanila ni Josie. Basta yung challenging naman. But anyway, utos ito ni Hunter at sisiw lang ito para sa kanya. Ang isa sa pinakamahirap na ginawa nilang lusungin noon na kasama si Hunter ay yung Big Drug Syndicate Group sa China.
Muntikan silang nadakip at nabaril pa siya sa tagiliran. Tinanggap niya ang assignment without looking the profile of the person na kailangan niyang proteksyonan 24/7. Basta lang siya lumabas at nagtungo sa dagat. Nung itinaka siya ng lalaki sa ospital ng gabing iyon, dinala siya nito sa isang isla. Nasa 10 tao ang nakita niya sa isla at lahat ay nakikita niyang nagdo-training at nag-sparring sa isa't isa. Doon niya nalaman na isang ex-army si Hunter. Nang mamatay ang asawa at anak nito, nagiganti ito at pagkatapos noon ay nagtayo ito ng sikretong ahensya 5 years ago. Mostly sa mga agents na tulad niya na wala talagang karanasan ay na-develop lang ang talent at skills dahil sa masakit na nakaraan. Yun ang nag-motivate sa kanila para maging matatag at lumaban na parang magnanakaw sa dilim. Walang makakapansin. Hunter is not that old man. In fact, he is only on his late 30s. Maalaga ito sa sarili at hindi pa huhuli ang kagwapuhang taglay kung itsura ang pagbabasehan. Nakakatawa dahil halos lahat ng kasamahan niyang agent na babae ay crush na crush ito. Pero siya ay ni munting paghanga, wala. Hindi rin basta-basta ang training na inabot niya. Luha at dedikasyon na naging puhunan niya para lang umabot sa ganito. Araw at gabi siya nagtutraining simula sa basics hanggang sa extreme. Paghawak ng baril, ng kutsilyo, ng espada at kung paano makipagpatayan gamit lang ang kamay at paa. Hindi siya magaling sa cyber kaya lagi siyang may partner at ito ay si Jocelyn. Hinayaan niya ang kaibigan ang magmaneho ng sasakyan na ibinigay sa kanila ni Hunter nang lumuwas sila ng Maynila. Ito na ang tumingin sa folder na naglalaman ng background ng taong babantayan nilang dalawa. Mostly ang kaibigan na nagsasabi sa kanya ng mga information na kailangan niyang malaman. Hindi talaga siya nagbabasa at yun ang ikinaiinis niya minsan sa sarili. Uminto sila sa isang matayog na mansyon. Kung papasadahan niya ng tingin, ilang milyones kaya ang naubos nito. Hindi kasi basta-basta ang ganda at ang laki noon. Ngayon pa lang alam niyang hindi basta-basta pipitsugin tao ang babantayan niya. Hindi na siya sinamahan ni Jocelyn sa loob. Ang usapan kasi doon sila magkikita sa malaking mansyon ng magulang ng lalaki na siyang taong babantayan niya. Hindi na rin personal na nakasama si Hunter dahil lumipad agad ito kinabukasan patungong China. Saka may tiwala naman ito sa kanilang kakayahan. Nagsuot siya ng red stilettos, red spaghetti top na pinatungan ng white fox leather jacket at sexy high-waist jeans. Kurbang-kurba ang kanyang katawan at mukhang hindi siya mahahalatang undercover secret agent. Magmumukha pa siyang modelo kung tutuusin. Ibang-iba siya sa dating siya. Sino ba mag-aakala na magiging ganito siya ngayon na parang pag-aari niya na ang mundo? Nakasuot pa rin siya ng sunglasses nang pumasok siya sa loob kung saan iginiya siya ng katulong. Matapos niyang sabihin ang pangalan. Pekeng pangalan. Namangha siya sa karangyaan nang ikutin niya ang paningin pero wala siyang panahon doon. Nakita niya sa sala ang isang lalaki at babae na both ay nasa late 60s. Mabilis siya lumapit sa mga ito at nakipagkamayan. Matapos magpakilala na siya ang pinadala ni Hunter. Nilibot niya ang paningin. Gusto niya makita ang pipitsuging lalaking babantayan niya para matapos na ito at makapagsimula na. Alam namin na magagalak ang anak namin ito, lalo na't babae pa ang kinuha namin. But we don't have a choice. We badly need it. Noong nakarang araw, muntikan na siyang mamatay at masunog sa loob ng yacht. Panimula ng ginang na halatang stress na stress sa pangyayari. Kung sa bagay, sino bang inang hindi matatakot para sa kaligtasan ng anak? I understand you, Mrs. Tinanggal niya ang suot na sunglasses. De la Riva. Mrs. De la Riva. Natigilan siya at napaurong ang kanyang dila. Biglang kumislot ang kanyang puso sa last name na binanggit ng ginang. De la Riva? Napailing siya at baka coincidence lang na parehas ng apelyido. Well, who cares? Wala na nga pala siyang pakialam sa lalaki. Yes, Mrs. De la Riva. I give you my word. I solemnly promise that we will do everything to protect your son. Walang kaemo-emosyong saad niya pero lahat na lumabas sa kanyang bibig ay totoo. Thank you, Miss Angel. We're happy to hear that. Panabay na saad na mag-asawa. Who is she? Mula sa kung saan ay parang kulog at kidlat ang boses na iyon na pumuno sa buong kabahayan. Tumayo siya at maarting lumingon para ipakilala ang sarili sa lalaki. Para lang
Huminto saglit ang kanyang mundo. Ang lalaki nakatayo sa kanyang harapan ngayon ay ang lalaking ayaw niya nang makita pa. Ang lalaking isinumpa niyang mamatay. Agad niyang binawi ang pagkagulat at ginamit muli ang maskarang hindi na dapat sanang gamitin pa dahil matagal na niyang binaon iyon. Nagpanggap siyang hindi ito kilala at ngumiti ng napakatamis sa lalaki. "Hunter, I kill you unless this is bullshit." Nanggagalaiting sigaw niya sa utak. Nakita niyang pagkagulat sa itsura ng binata at halatang hindi makapaniwala nang masilayan ng kanyang kagandahan. Gusto niyang matawa ng sarkasmo. Imposible naman na kilala pa rin siya nito at kung sakali man, baka sabitan niya na ito ng medalya sa sobrang talas ng isip. Ito dapat ang binibigyan ng parangal. "Hi, I am Angel Trent, your personal assistant aka bodyguard. Nice to meet you, Dr. De La Riva." Madiin niyang bigkas sa pangalan ng binata. Parang nasusuka kasi siya sa itsura nito, kaya pati pagbigkas ng pangalan ay daring-diri siya. Walang reaksyon ang mukha nito habang titig na titig sa kanya at humakbang papalapit sa kanyang direksyon. "Son, we heard. I need her." Putol nito sa sinabi ng ina. Gulat naman ang dalawang matanda at nagsitinginan sa isa't isa. Nahalatang hindi makapaniwala pero hindi na nagsalita pa. Nababakas ang tuwa sa mga mata at itsura ng mga ito na walang naging problema na pumayag itong eskorta niya. "What's your name again?" Umupo ito sa single sofa. Walang emosyon na umupo siya at ngumiti. "Angel Trent." Tinitigan siya nito sa mata na parang binabasa siya at hinayaan lang niya ito dahil ang totoo, hindi siya nito mababasa. Kung alam lang niya na si Edward pala ang lalaking poprotektahan niya, hindi pala na lang. "You look someone I've known before." Walang gatol na saad nito. "Really? That's good." Walang ganang sagot niya sa binata at tiningnan ito pabalik. "I think we need to go. Basan, pupuntahan pa namin ang kambal ni Charles. Angel, please bear with him." Nagpaalam na ang mga magulang nito. Sandali siyang natigilan sa nalaman at lihim na napangiti. Masaya siya at kambal ang anak ng dalawa. Ano kayang reaksyon nito kung makikita siya? Nakakatawa lang dahil ito ang unang pagkakataon na humawak siya ng assignment sa Pinas. Mostly, sa abroad siya naguhukay ng sariling libingan. Agad siyang isinama ni Edward sa lakad nito. Nakakapagtaka. Hindi ba dapat magreklamo ito? Sino bang lalaki na papayag na magkaroon ng bodyguard na babae pa? Kilala niya ito at hindi ito basta-basta nagpapaapak kung pride ang pag-uusapan at kung iisipin. Hindi lang basta pride ang inapakin niya ngayong araw. Protection na nito? Gusto niyang matawa. Kung hindi lang dahil kay Hunter at kung nagbasa lang din sana siya, baka nakapag-back out pa siya. Magkatabi sila sa passenger seat at pareho silang tahimik. Diretso lang ang tingin niya sa kalsada at ganoon din ang binata. This is the worst assignment she ever had. Napakuyom siya ng kamao. Sa lahat ng tao, bakit dito pa sa taong kinasusuklaman niya pa? "From what agency you are, Miss Trent?" Lihim siyang napaikot ng eyeballs. Mas gugustuhin niyang hindi ito magsalita pero dahil boss niya ito ngayon, kaya kailangan niyang sagutin ang bawat tanong nito. "You could ask your mother, Mr. De La Riva." Takang napasulyap ito sa kanya pero hindi niya napinansin iyon. She started already to give him a dump. "You remind me of someone whom I met before. She looks exactly like you." Maya-maya saad nito na natiling nakatutok sa kalsada ang mata. Hindi siya sumagot. Tumingin lang siya sa unahan at nagdasal na sana'y dumating na sila kung saan ang kanilang direksyon. Ang nakakabwisit lang talaga, sa lahat ay 24/7 niya itong babantayan. It means lagi niya itong makikita. Sinubukan niyang sulyapan ito at basahin ng palihim ang mga mata pero wala pa ring nagbago. Ang hirap nitong basahin. Sa almost 2 years niyang pagkawala, napansin ni Brina na malaki ang pinagbago ng lalaki. Mas lalo itong naging hot and devilish handsome. Ang buhok nito ay nakamesa top cut at halatang kakashave lang nito dahil sa bango ng aftershave na gamit. Napailing siya at naalalang demonyo nga pala ito. Napakuyom siya ng kamao nang makita ang De La Riva Group of Hospitals. Parang kinuyom ang kanyang puso na maalala ang nakaraan.
Ilang gabi ba na umiiyak siyang natutulog at nagigising sa tuwing naaalala niya ang dahilan ng pagkawala ng anak niya. Dapat ngayon sana'y munting anghel na siya nang umingiti sa kanya ngayon. Mabilis niyang binura sa isip iyon nang lumabas sila sa sasakyan nito. She's Angel Trent. Ang dating Brina ay matagal nang wala. Nauna itong naglakad habang nasa likod lang siya. Pasulyap-sulyap siya sa bawat paligid at binabasa bawat kilos ng tao. Wala naman siyang makitang kakaiba pero lahat ng mga mata ng mga madadaanan nila ay nakatingin sa kanila. Kung sa bagay, naka-sunglasses pala siya. Gusto niyang matawa at mukhang naligaw siyang modelo sa araw na iyon, kaya ang ginawa niya ay sinabayan ng paglalakad ng binata kahit ang lalaki ng hakbang nito. Namataan niya si Jocelyn sa lobby. Nakabihis ito ng formal outfit at may bit-bit na folder sa isang kamay. Kumindat ito sa kanya bilang go signal. Tangulang ang naging sagot niya at nagtuloy-tuloy na sila sa elevator ng lalaki. Kung siya ang tatanungin, ayaw niya na tumuntong sa ospital na ito. Ang daming masamang alaala na naiwan dito at inaamin niya. Hanggang ngayon nasasaktan pa din siya sa nangyari. May gusto akong linawin sa'yo bilang bodyguard ko. Shit! Diretsahang saad niya habang paakyat ng elevator sa 27th floor. Sandali itong tumigil at napailing-iling sa kanyang naging sagot. Are you 100% sure you could handle your job? You're weak and... Sandali itong sumulyap sa kanya. A woman. Napangisi siya nang wala sa oras. Hindi siya sumagot pero mabilis na umigkas ang kanyang kamay papunta sa mukha nito pero mabilis din itong nasalag na tila inaasahan na nitong gagawin niya. But no, hindi pa siya tapos at dahil sila lang dalawa sa elevator at malaking espasyo, agad niyang tinabig ang kamay nito at ang isang kamay naman ang nagpatama sa mukha ng lalaki. Tulad ng una, nasalag na naman ang binata kahit isang kamay lang ang gamit. Habang papaakyat ang elevator sa itaas, panay atake naman ang kanyang ginagawa rito habang puro ilag at salag ang ginagawa ng kaharap. Kamay at siko lang ang ginamit niya, habang isang kamay naman ang gamit nito. Masyado yata siyang minamaliit. Pabilis ng pabilis ang kanyang galaw at nabasag pa niya sa salamin ng dingding nang tumama ang kanyang kamao roon. Mabilis siyang umikot sa likuran ni Edward at ginamit ang siko para sakuhin ang leeg nito pero nasalag ulit. Umigkas ang isang tuhod niya. Tumama iyon sa hita ng lalaki at hindi nito napaghandaan ang kanyang ginawa. Napaluhod ito at ang lawak ng ngisi niya. Muli siyang umatake para bigyan ito ng malakas na sipa sa mukha para lang hindi mapaghandaan ang biglang paghilan nito sa paa niyang papasipa dito. Natumba siya at tanging sahig ang sumalo. Natanggal pa ang sunglasses na suot niya at tumilapon ito. Sumilay ang ngisi nito na parang ipinapahiwatig sa kanya na talo siya pero agad niyang ikinawit ang isang binti sa leeg nito at umikot para sakyan ito sa likuran at gamitan ng kakaibang teknik. Si Edward naman ang nasa lapag. Nakadapa pero wala siyang pakialam. Napangisi siya sa nararamdaman na pagkapanalo habang nakalak ang dalawang kamay. Habang nasa likod siya at nakasakay, hindi niya alam na masyadong awkward ang kanilang posisyon. Now tell me, Mr. De La Riva. Puno ng panguuyam na lumabas sa bibig niya ang katagang iyon. Pero hindi niya nahandaan ang biglang pag-ikot nito na hindi niya alam kung paano nito nagawa dahil sigurado siyang mahigpit ang pagkakalak niya. Napasingap siya nang makitang hindi maganda ang posisyon nilang dalawa. Nasa ilalim siya nito at nasa ibabaw ang binata at siya naman ngayon ay nakalock both sides. Magkahawak ang kamay nila habang nakapinid sa kanyang uluhan at ang bigat nito ay isa sa dahilan na nagpatigil sa kanya. Bullshit! Idiniin nitong lalo ang sarili sa kanya para hindi siya makagalaw. She was locked. Tell you what, Miss Trent? Tagos kaluluwang ibinigay nitong titig sa kanya. Walang emosyon. Eksaktong bumukas naman ang elevator at nasa floor 27th na pala sila. Ito yata ang pinakamatagal na sakay niya sa elevator sa buong buhay niya. Tumayo naman ang lalaki na parang walang nangyari. Pinulot ang attache case at naunang lumabas. Sandali siyang napapikit at hinamig ang sarili, saka pinulot ang sunglasses sa di kalayuan. Doon lang niya napansin na puro sugat pa lang isang kamay niya at dumudugo. Bago pa siya try rin ng alaala, mabilis na siyang lumabas at sumunod sa lalaking doktor. Nagpapasalamat siya at wala na talaga ang pagmamahal niya para rito. Pagkamuhi na lang ang natira at balang araw, gaganti siya sa paraan na masasaktan niya ito sa mas masakit pang paraan.
Nangako siya sa magulang nito na poproteksyonan ang lalaki kaya gagawin niya sa ngayon na proteksyonan ito. Ang kailangan nilang gawin ni Jocelyn ay malaman sa madaling panahon ang sino mang gustong pumatay rito para makaalis na siya sa poder ng lalaki. Sa tuwing nakikita niya ang mga walang emosyong mata nito, nabubuwisit lang siya. Nababagot na nakaupo siya sa couch. Hindi niya rin pinansin ang dumudugong kamay. Matagal na siyang manhid pero bakit sa tuwing naaalala niya ang nakaraan na matagal niya nang ibinaon sa limot, nasasaktan pa din siya. Napailing siya. Hindi iyon magiging hadlang sa lahat. Ang sakit na naranasan niya ang dahilan kung bakit siya naging ganito. Bakit siya naging matapang? Bakit siya nakayang tumayo sa harapan ni Edward na parang wala lang? Sa tagal ng panahon naging kaibigan niya ang sakit na laging umaalipin sa kanya. Nagtaas siya ng kilay nang makitang tumayo ang binata at madilim ang mukhang lumapit sa kanya. Mabilis nitong kinuha ang kanyang kamay. Saka lang niya napansin na may hawak itong medicine kit. Thanks, but no thanks. Agad niyang binawi ang kamay. Ako ang doktor dito. Walang ganang sagot nito. At buhay ko ito, Mr. De La Riva. Wala akong pakialam kung ikaw ang doktor dito. Dahil alam ko kung paano gamitin ang sarili ko. See? Walang-wala itong sugat na to sa mga balang tumama sa katawan ko during my assignment. Pain makes me alive, Mr. De La Riva. Seryosong saad niya tumayo. Diretso niyang tinung ang pasilyo patungong restroom para linisin ng personal ang sugat. Sisaw lang ito kung iisipin. Napasunod ang mata ni Edward sa dalaga at sandaling napakunot ng noo. Paano nito nalaman ang pasilyong papunta sa restroom ng kanyang opisina? Malaki ang pribadong opisina niya at mistulang bahay ang loob kung tutuusin. May silid sa kabilang pintuan kung kailangan niyang hindi na umuwi. Sa kanan, bahagi ay may maliit na kusina at coffee maker at katabi ay ang restroom. May kutob siya pero nanatili siyang tahimik. When he first saw her, his heart jumped out of his ribcage. She looks exactly like Brina. The posture, the face and everything. Isa lang ang hindi, ang pagiging magaling nito sa martial arts, especially sa judo. He's amazed that she able to drop him off on his knee when the truth was no one could ever do that to him. Nag-sparring na sila ni Azu at Charles before pero natalo niya ang dalawa at kailanman ay hindi siya napapaluhod ng kalaban kaya alam niyang magaling ang babae. Pasado na ito. Funny to say, sumang-ayon agad siya dahil siguro kamukha ito ng babaeng hanggang ngayon ay hinahanap niya sa pamamagitan ng computer at ng kanyang AI robot. Kaya oo ang naging sagot niya. He had this feeling na kung hindi ito ang babaeng hinahanap niya, marahil kapatid o kambal nito. Siya na ang bahalang tuklasin ang pagkatao ni Angel Trent. She seems so mysterious and the way how her eyes look at him, may nakatagong puot at galit ang nababasa niya. Dapat niyang kumpirmahin kung ang babaeng Sabrina at si Angel ba ay iisa. Nasa kanyang table na siya at nagbabasa ng mga dokumento nang lumabas ang dalaga. Naka-ponytail na ang mahabang kulay dark brown na buhok nito. She looks more fiercer. Napatitig siya sa babae at ang nakikita niya ay ang babaeng nagngangalang Brina na matagal nang umalis at nawalang parang bula. Brina. Out of instance, nasambit niya iyon. Wala siya nakitang emosyon sa mata ng dalaga o kahit anumang pagkagulat na kanyang inaasahan. Nanatili lang itong kalma ang aura hanggang sa maupo ulit ito sa couch. Your woman? Walang gatol na sambit nito at sandaling sinulyapan ang kamay na binalot na nito ng bondage. Hindi siya sumagot. Ibinalik niya ang mata sa ginagawa pero mas lalong hindi siya mapakali sa kinauupuan dahil sa dami mga tanong na pumasok sa magulo niyang utak. Then he found himself opened his laptop and hacking someone background. Let's see what he got there. Bagot na bagot si Brina na nakaupo sa single couch at gusto niya na talagang lumabas sa silid na iyon pero pinipigilan niya ang sarili. Nang pumasok si Jocelyn matapos nitong kumatok. Confident itong naglalakad papunta sa lalaki kaya napaikot siya ng mata. Ginagamit na naman ng kanyang kaibigan ng karisma nitong taglay. Si Mrs. De La Riva po ang nagpadala sa akin dito bilang bagong secretary niyo, Doc. I'm terribly sorry if I'm late for 2 hours. I met an accident along the way. Lihim na natawa sa Brina sa sinabi ng kaibigan. Ano ba namang alibay yan? Gusto niyang batukan ito. May matinong employee ba na pumapasok ng 10:00 ng umaga?
Hindi sumagot ang binata. Hindi rin ito nagtaas ng tingin para tingnan kung sino ang pumasok. Itinuro lang nitong upuan sa unahan at diretso naman doon si Jocelyn. Napasulyap siya sa lalaki. Mukhang busy ito sa ginagawa. Hindi ba nito alam kung gaano kaganda magiging secretary nito? Dapat niya sigurong paalalahanin ng kaibigan na hindi taong kaharap nila kundi demonyong nag-anyong tao na may malakas na karisma at daan-daang babae ang pinaiyak at pinaluha. Baka kasi mahulog ito dito. Ayaw niyang dumaan ito sa pinagdaanan niya. Seryosong-seryoso ang mukha ni Edward na nakaharap sa laptop nito. Hindi nito pinansin na tinititigan niya na ito ngayon at binabasa ang utak ng binata. Pero tulad ng una, hindi niya kayang pasukin iyon. Parang may importanteng bagay itong binabasa at hinahanap at panay kalikot ang daliri nito sa laptop. Nag-decide siyang pumikit sandali ng mata at ipahinga ang sarili. Masyado siyang na-stress ngayong araw. Simula pa kanina nang makilala niya ulit ang binata. Nakakabaliw. Gustong-gusto niya nang umuwi at magpahinga pero nakapag-oo na siya at dapat gampanan niya ang kanyang trabaho. Aaminin niya sobrang liksi ng galaw nito at hindi basta-basta mapapatumba kaya nagtataka pa rin siya kung bakit inihard siya nito bilang bodyguard kung napakagaling naman pala nito. Nung naging baliw pa siya dito dati, hindi niya alam na may nakatagong skills at talento ito sa cyber world. Kung sa bagay, hindi na nakapagtataka ang bagay na iyon. Isa itong tao na may 190 IQ level, kaya hindi siguro nakapagtataka kung bakit lagi itong nangunguna sa lahat. Pero sa pagpikit niya ng mata, hindi niya namalaya na nakatulog siya sa sobrang bagot. Hindi siya sanay umupo sa buong oras, kaya hindi niya alam kung ilang oras o minuto siyang tulog sa couch. Plus napagod siya sa sparring nilang dalawa. At muli siyang dinalaw ng nakaraan na ayaw niya nang maulit pa. Bigla siyang nagising nang may pumisil sa kanyang tenga. Natanawan niya sa Jocelyn na nakataas ang kilay at naka-cross arm na ngayon sa kanyang harapan. Sakalan niya natanto na nakatulog siya at ibinalik ulit siya sa nakaraan na buwisit siya sa tuwing naaalala iyon. Bigyan kita ng clue. Umalis ng binabantayan mo. Nag-ikot ito ng mata at tinalikuran siya. Agad siyang napatayo sabay hila sa kanyang shoulder bag na laman ay 2 baril. Buwisit, bakit hindi man lang siya gumising man lang? O ang tamang tanong, bakit hindi siya nagising? Masyado ba siyang naging okupado ng panaginip na iyon? Eksaktong nasa parking lot na ang lalaki nang maabutan niya ito at pagbukas ng sasakyan, bigla siyang tumakbo at umikot sa likuran nito, saka pumasok mula sa driver's seat. Napangisi siya sa isip dahil kita niya ang sandaling pagkagulat sa mukha ng binatang doktor. Hop in. Itinuro niya ang passenger seat. Siya ang magdadrive sa ayaw man at sa gusto nito. Para naman itong tutang maamo na sinunod ang sinabi niya. Umikot ito sa kabila at sumakay. Basta lang itong nakatitig sa kanya na para bang isa siyang napakagandang babae. Oh well, maganda naman talaga siya. Kaso hindi na pag-aari nito. Not again, Edward. Hanggang tingin ka na lang. Location? Hindi tumitingin tanong niya rito. Sa unahan lang siya nakatingin. Malcon's Empire. Nagtaas lang siya ng kilay bilang pagsang-ayon. Sa almost 2 years niyang pagkawala, nasisigurado niyang kaya niyang gampanan ang lahat at umarte sa lahat ng tao na ibang tao siya. Mabilis niyang pinaharurot ang sakyan sa gitna ng kalsada nang makahanap siya ng pwesto. Rakraka na. Napangisi siya nang tapakan niya ang salinyador. Bullshit! Are you trying to kill me? Napasigaw ito. Natawa siya sa kabilang bahagi ng utak niya. Really? Takot ito? Normal pa nga lang itong takbo nila, takot na agad. Nope. Saka sinuong niya ang traffic light na nakastop. Napasigaw ito dahil muntik nang madali ang kanilang likuran pero wala pa nga yun. Sisiw lang. Ang biyaheng 30 minutes ay naging 15 minutes lang sa kanya. Narinig naman niya sa kabilang linya na tumawa si Jocelyn. May suot siyang hikaw at kwintas na nagkokonekta sa kanilang dalawa. Ito ang nagmo-monitor sa kanila ngayon. Alam niyang naririnig ng kasamahan ng pag-uusap nila. Shit! Don't you ever do that again, woman, or I'll fire you! Madilim ang itsura nito at kitang-kita niya ang galit sa gwapo nitong mukha pero wala siyang pakialam nang bumaba. Diretso itong pumasok sa loob ng napakatayog na kumpanya habang kasunod naman siya. As usual, agaw pansin na naman ang kanyang dating, mapababae o lalaki.
Magdadalawang oras sa Edward sa loob ng opisina ni Charles habang si Brina ay nag-decide na sa labas mag-intay. Nakaramdam siya ng gutom. Anong oras na ba? Nakalimutan niya halos ang oras dahil sa lalaking ito. Napatingin siya sa palibot. CCTV protected bawat area kaya nagpasya siyang pumunta ng kantil dahil nagwawala na ang kanyang tiyan. Kailangan niya lumaban na may laman ang tiyan man lang. Busy siya sa kanyang pagkain nang may lumapit sa kanya na lalaki at nakiusap na uupo sa kanyang harapan. Tanging tangulang ang kanyang sagot dahil okupado na rin ang ibang upuan sa kantin dahil lunchtime na.